So, hindi pwede regarding sa trial of Allah, regarding sa religion ng Islam. Pero sometimes kasi ang isang tao, may punto na kung saan, na kapag regarding sa Islam, na hindi naman araw-araw talaga sisipagin ka. Tama ba? Regarding sa ibada. Araw-araw ba kapag nag-adan ng Fajr, tatayo ka kaagad? Sino sa inyo araw isang buwan ganun? Huwag niyo sabihin, araw-araw ganun kayo? Hindi, di ba? Pag narinig mo yung alarm clock mo, magpa-alarm ka ulit ng, tingnan mo yung alarm clock mo, 5-1, 5-2, 5-3, di ba? Ganun nangyari. Ang pinaka-point doon, tawag dito, minsan tutungan ka pa, 10 minutes, nakaganyan ka pa. So, di ba, ang pinaka-point dito, kapag umabot sa point na, minsan, nangyayari sa atin ang isang point na kapag sa ibada, hindi ka lang pwede tamarin talaga ng 100% lang, kasi sa hypocrisy na yun, munafiqun na yun. Yung kapag nagtatay ng sala, idha qamu ila salati qamu kusala, yuraun nas, wala yadhkuruna Allah illa qalila. Itong case na to, sa case na yan, na kapag nagsala sila, tamad sila, hindi sila nagdidikir, wala silang pakialam sa ibada, makapag-ibada lang ng takhallusan. Magkaiba yung iba ng takhallus pati ng ikhlas. Yung ibada ng takhallus, yung mag-ibada ka lang para nasabihin, o nakapagsala na ako. Para lang may sabi nakapagsala, at yung ibada ng isang tao, nagsala siya na may ikhlas siya. Nakuha ninyo? So, ang isang tao, kapag umabot sa punto ng ibada ka, nandun naman yung ikhlas mo, ginagawa mo, struggle ka sa ibada, at yung point na kung saan sa pag-struggle mo sa paggawa ng ibada, minsan nag-drain ka na, ito na naman. Pag sa Ramadan, minsan ganun tayo, di ba? Ito na naman. Pero hindi lang umabot sa point na 50% yung ganun mararamdaman mo. Siguro, 5% to 10% acceptable pa. Na kapag dating sa ibada na ganun. Hindi naman yung kinoconsider mo na hypocrisy. Kasi bakit? Merong isang hadith ng Rasulullah SAW na meron sa hereafter, sa kabilang buhay, ng mga believer. Na mga believer, natatalian sila ng chain, ng kadena, ng nanggaling sa Jannah. Sa hereafter, at pipilitin sila makapasok ng Jannah. Sino yun? Sila yung mga tao na nag-iibada sila, minsan tinatamad sila, pero pinipilit pa rin nila mag-ibada. Pero yung na-struggle nararamdaman nila, siguro 5%, 10% nararamdaman nila yung ganun. Pero bilang tao lang yun. Pero hindi naman araw-araw gaganon nila. Kasi kapag araw-araw na, hypocrisy na yun. Pero yung maramdaman nila siguro once a week, twice a week, once a month, ganon. Naramdaman kasi tao tayo, normal yun. Kaya yung ibada, iniba-iba nga ni Allah Ta'ala yung salam, may zikir, may Quran, para hindi ka ma-obsess sa isang ibada o ma-boring sa isang ibada. So sa hereafter, may ganun mangyayari. Kapag regarding sa ibada to, tinutukoy niya, emotion drain ka na sa ibada at saka sa Islam. So, hindi naman pwede umabot sa point na 60% ganun ka. Siguro 5% acceptable pa. And regarding naman siguro sa takbo ng buhay mo, of course, lagi mo dapat din alalahanin na yung blessing muna ni Allah Ta'ala sa'yo bago mo alalahanin yung mga pagsubok ni Allah Ta'ala sa buhay mo. Kadhalik, ganito yung dapat maging isang takbo ng buhay ng isang tao. Kaya sabi sa hadith ng Rasulullah SAW, la tanzuru ila man fawqakum. Huwag na huwag ninyong i-compare yung buhay ninyo sa mga taong mas angat ang buhay ninyo kaysa sa inyo. Huwag niyong titignan sila. Walakin zuru ila man asfala minkum. Lagi niyong titignan yung mas mababaw na mga tao sa buhay nila. Kadhalika fil masaib, fil balaya. Ganon din sa buhay ng tao pagdating sa pagsubok sa kanya. Huwag na huwag ninyong titignan yung mga taong walang pagsubok sa buhay. Tapos, tignan niyo to, walang pagsubok ako, puno po. Hindi, titignan niyo, mayroon pa matinding pagsubok sa buhay kaysa sa inyo. Kasi makikita, mas ma-appreciate pa rin ninyo yung blessing ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung unang-una. Alam mo, Rastani, ikalawa, na dapat nating paniwalaan, itikad, jazim, na sa puso ng isang tao na maniniwala ka dapat, hindi lang illusion, hindi lang imagination, na yung dunya khuliqat daril ibtila, na yung dunya na dapat mong paniwalaan na ito ay lugar ng pagsubok talaga. Kasi kapag natanggal sa paniniwala ng isang tao sa kanyang puso, yung bagay na yon, baka magustuhan mo yung dunya, puro kaligayahan lang, malimutan mo yung akhirah. At yun ang kabilang sa dua ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina. Ya Allah, huwag na huwag mong gagawin sa puso namin na yung dunya, siya yung pinakamalaking goal namin sa buhay namin. At huwag na huwag mo, wala taj'alid dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina. At huwag mong gawin yung pinakapunto ng struggle at ng knowledge namin na yung dunya lang nabubuhay kami para sa dunya. Kasi yan ang pinagbawala, kaya nagduwa ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ng gano'n, kasi bakit? Para hindi tayo mag-obsess sa dunya, na hinahabol mo talaga yung dunya. Kaya nga dito sa ang pinakapunto dapat, na hinahabol mo talaga dapat yung akhirah. Waj'alil akhirata hiya darana wa qararana. Kaya dun sa may dua, ya Allah, gawin mo yung akhirah, siya yung objective namin sa buhay namin. Kapag nakita ng isang tao ng kanyang
yung takbo ng kanyang hayat, ng buhay niya, yung para sa akhirah, makikita niya yung dunya pati yung balaya, yung takbo ng buhay sa dunya ng mga pagsubok sa kanya ay wala palang halaga. Al-amru al-thalith, ikatlo, ay dapat tingnan ninyo yung mga ibratan li ulil li qisasan wa ibra, yung mga takbo ng buhay ng mga sahaba radhiyallahu anhum na umabot sa punto sa kanila nung digmaan ng Uhud, namatayan sila, nagkaroon ng problema sa buhay nila. Kahit yung Rasulullah SAW, nagka-problema, muntik siyang mamatay sa digmaan ng Uhud. Pero parang nakita ng mga sahaba, nung nag-Muslim sila, parang bakit ganito yung nag-Muslim kami, parang nagkaroon kami ng problema. Bakit yung naniwala kami, bakit Muslim naman kami, nakasama namin yung propeta, bakit parang natalo pa kami sa gera? Di ba parang ganun yung question. Bakit nagsasala naman ako, may kaibigan naman ako ng mga Muslim, bakit ganito, bakit ganyan? Dito binaba ni Allah Ta'ala yung ayah. Anong sabi ng Allah Ta'ala? In kuntum ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kapag nasasaktan kayong mga Muslim, tingnan niyo yung hindi mga Muslim. Di ba nasasaktan din sila? Kapag kayo ba walang trabaho, lahat ba ng hindi Muslim may trabaho? Kapag kayo namatayan sa buhay, sila ba hindi namamatayan sa buhay? Kapag kayo walang pera, lahat ba sila may pera? So, sabi ng tala, wa ta'lamun, kaya lamun, kama ta'lamun. Kung ano nangyayari sa buhay nila, pareho lang din sa inyo. Pero alam niyo yung karangalan na binigay ni Allah Ta'ala sa lahat ng Muslim, yung karugtong ng ayah. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Meron kayong Allah Ta'ala, wala silang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meron kayong Panginoon, wala silang Panginoon. Meron kayong magdudua kay Allah, wala silang pagduduahan kay Allah Ta'ala. So yun yung dapat malaman ng isang mananampalataya sa dunya.